Yun, good morning sa ating lahat, mga minamahal namin ka-business at mga idolo natin dyan, mga idol. So, it's Wednesday, time check. Thursday na, time check is 8:13. So, luto tayo almusal ng mga business. Meron ako nilulutong yan, talbos ng kamote, tapos meron tayong tuyo, ay naharangan. So meron tayong tuyo, ayan, tuyo. So pahinga tayo ngayon, 27 pa ang resume ng trabaho natin. So sariwa po tong talbos ng kamote, galing yan dan, pinapitas ko lang sa pamangkin ko. So okay na to. Ginawa natin is stir fry na talbos ng kamote. So naghatid tayo kanina kay Amaro. Medyo yung motor ko lang nagkakaproblema na. Pero naayos ko naman po at battery ng remote ang naging problema. So okay na to. Okay na to mga minamahal naming ka-business, mga idolo ko dyan. At mamaya may pag-uusapan tayo importante mga business, no. So sa ngayon prepare lang ako ng almusal namin at yung dalawang pamangkin ko is papasok din. Guys lang ako na sausawan nitong tuyo at sausawan nitong talbos ng kamote. Yun, balik ako po kayo mga ka-business. Alright. So yun mga ka-business, tuloy tayo. Yun nga mga ka-business namin minamahal. May mga ilang bagay lang tayo pag-uusapan. Siyempre kasama kayong mga viewers at para sa lahat sa ka-business family, sa aming mga ex-kagwang dahil binuwag na nga. Patungkol pa rin ito sa pagbuwag nung kagwangs. At yun nga mga ka-business, marami kasing komento, may mga ibang komento na kumbaga may nabasa kasi ako komento na parang kumbaga hindi angkop at parang ano siya, yung first time lang ulit manood na bigla na lang nag-comment ng ganon na hindi ko na kasi na-screenshot pero parang yung sabi doon, kayo naman ang nang-iwan sa ka-business, so bakit kayo masasaktan, ganon. Tama lang naman na tawag nun, yung dapat nga si ka-business ang nasaktan talaga kasi 'di ba iniwan nyo, parang gano'n. May mga nabasa akong gano'n na na komento. At so yun mga business, para sa kaalaman lang ng lahat, no, walang nang iwan o walang iniwan na nangyari. Kung yung nag-comment nun, hindi ko lang talaga matandaan kasi hindi ako mahilig, hindi ko pinapansin yung mga ganong comment, pero i-share ko na din para sa malighten up yung iba. Kasi maraming kumbaga ang nangyayari kasi na yung nagkakabahabahagi nga, lalong lalo na sa mga viewers ng ka-business na mga para sa mga viewers, karapatan nyo naman yun kung sino yung gusto nyong panoorin, kung sino yung hindi nyo panoorin. Pero sana yung alisin natin yung hate. Huwag tayong magalit, huwag tayong magsalita ng hindi angkop, kasi kung tutuusin, inidolo nyo naman din yun doon kami nanggaling, doon nyo kami nakilala. So alisin po natin yung mga hindi angkop na komento. Yun lang ang hinihiling ko, kasi para sa akin hindi nakakatulong, lalong nakakagulo. At yun nga, sa amin naman siyempre hindi maalis na hindi naman ganun nasaktan, hindi nagtampo or nagalit. Andun lang yung kurot. Siyempre ang kagwang na binigay sa amin pangalan, minahal namin yan kumbaga yan ang naging trademark namin, yan ang binigay na trademark sa amin ni
kuya ka business. Kaya may kurot eh. Hindi naman yung sobrang nasaktan ka. At nakakabiglang nga talaga. At yun nga, may mga, yung sa mga nabasa akong komento na parang gustong mangyari ng ibang viewers kasi pagsabungin ang magkabilang panig na porkit wala na kami doon, magalit kami sa ka-business. Parang gusto nila eh pagsabungin ang dalawang grupo. So sa akin hindi maganda, hindi masarap sa pakiramdam kasi kahit saan nating tignang anggulo mga ka-business, mga idolo, doon kami nanggaling doon kami nakilala, sila yung nag-open ng opportunity para mapanood nyo kami sa social media. At yung utang na loob sa akin kasi tinitreasure ko yan. Kahit na sinasabi ni kuya nila ate na hindi naman namin hinihingi na yung pagtanaw nyo ng utang na loob, pero as bilang respeto, ganun kasi ako pinalaki nung aking lolo't lola na talagang number 1 yung respeto sa bawat, kasi mahirap i-earn ang respect lalo na pag nawala yan. Kaya yun ang isa sa mga aral na natutunan ko sa buhay, na respetuhan lang, di ba? Kaya yun, sa mga minamahal namin viewers, sana naman kung paano nyo noon sinusuportahan yung pinanggalingan naming channel, na napanood nyo kami, na nakilala nyo kami, wag sanang magbago, panoorin nyo pa rin sila kasi doon kami galing eh. Oo, may mga pangyayari na nagalit kayo o nadismakaya kayong nagawa nila, pero at the end of the day, mas masarap pa ring magpatawad at yung mapayapa lang. Kaya sa akin, nakakaano lang din minsan, kumbaga lalo na yung mga komentong negatibo na yung actually natatawa na lang ako yung comment na ganon. Kayo nga ang umalis, iniwan nyo ang ka-business, bakit kayo masasaktan, ganon. So sabi ko, anong klaseng komento yun eh, mukhang hindi nanonood dahil na-vlog yan na kung anong dahilan at kung bakit. May mga dahilan naman na yung paghiwa-hiwalay namin eh. Lalo na sa amin ni Bay at ako, umalis kami sa ka-business na maayos at walang samaan ng loob, mga minamahal namin ka-business. So akin lang sa mga viewers, wag tayong masyadong naging exaggerated na parang sobrang yung sama ng loob nyo pinapamahay nyo sa inyong kalooban. Ano po, napanood nyo, naibulalas nyo yung inyong hinanakit dahil sa nangyari sa inyong sinusuportahang content creator, okay na doon. Ang gawin nyo is mas tignan nyo sa mabuting pananaw, wag sa negatibo, kasi mahirap yung ganun. Sa aking mga karanasan, talagang nung mga panahong napaka negatibo ko talagang walang nangyayari sa buhay ko na puro hindi magaganda yung mga kinakalabasan eh. Tulad ngayon na yung mindset ko is doon ako sa mas positibo, maraming magandang nangyayari. Tulad yan, nakakapagtrabaho ako, kahit papaano yung takbo ng YouTube ko okay naman, kahit every 2 months ako nakakasahod. Sa akin sobrang, lalong-lalo nakakabasa ako ng mga magagandang komento. Sobrang appreciate ko 'yun. Pero sana naman wag kayo yung maging mitsa na para wag kayo yung maging mitsa o kumaga parang sinususugan na para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang bawat isa na ka-business
official at kaming mga ex-kagwang. Kasi okay kami. Okay kami. Nagpaalamanan kami at talagang yun eh yun yung ano eh yun yung way siguro ni God na para nga makapag-build na kami ng sarili naming pangalan. Kasi kung tutuusin, may mga nagko-comment pa rin na kayo ang umalis ni Bay, bumalik na lang kayo doon. Hindi kami umalis at walang nagpaalis. Kumbaga mutual po yung unawaan na kailangan maghiwalay. Maghiwalay man pero yung damdamin, yung pagmamahalan bilang isang pamilya andun pa rin. At sabi ko nga, uulitin ko na naman po, nung nasa Albay kami na magpropose si Papa Dins, nagkaroon kami ng heart to heart kami, nandoon pa si Bornok, ako, si Kuya Damo kasama doon, si Bugi ata kasama ba, hindi ko lang matandaan, tapos yan si Bay, nag-usap-usap kami na kumbaga open up. Sinabi ko harap-harapan kila ate ko, kuya, hindi ko magagawang magalit sa inyo, hindi ko magagawang magtanim ng sama na loob. Kahit nawala na ako sa inyo, natupad kung halimbawang ginagawa ko na yung pagta-travel vlog ko. Hindi ko hahayang aalis ako sa inyo ng tulad ng dati kasi natuto na tayo doon sa pagkakamali natin yun eh. So malayo man ako sa inyo, kami ng mag-ama, iti-treasure ko at ipagpapasalamat ko yung pangalawang pagkakataon na ibinigay nyo sa akin para makabalik ulit sa YouTube at syempre makasama kayo kasi 2 taon din kami nag-stay doon. At sabi ko hindi ko hahayaan na yung damdamin ko na makaramdam ng galit o tampo. Walang sa nangyaring pagbuwag ng kagwang, walang tampo, walang galit. Kumbaga yung kurot lang, pero kung isang tao ka na uunawain mo yung kung bakit binuwag yung kagwang, maiintindihan mo. So sa akin karapatan ni Kuya yon kasi siyang bumuo ng kagwang eh. At tama naman, may vlog din si Papa Dins patungkol doon na para maka-move on lang lahat, para maka-spread wings na kami. 'Di ba? Mas mainam na, 'di ba? Pero sa puso't isip namin, itinitreasure namin yung naging kagwang kami. Kaya sa mga ka-business natin, sa mga supporter diyan na ano ba, yung supporter nila ba, suportahan nyo kami lahat. Sa amin nagpapasalamat kami pag may mga nambabash sa amin, andiyan kayo na nagtatanggol. Sobrang appreciate po namin yun. Pero sana lang doon tayo sa mas positibo at alisin na yung negatibong komento. At tulad nga ng sinabi ko, nauunawaan namin yung pagbuwag ng kagwang kasi nga siyempre may sarili-sarili na din kaming ginagalawan. Tulad ako, nagtatrabaho ako kung saan parte ng Pilipinas kami bumabiyahin ni Bayaw. Si Labay din, maganda din yung actually si Labay talagang sobrang ganda ng tinatakbo ng channel nila, as in maganda rin ang sinasahod nila dahil pinasilip sa akin ni Junjun at ni Bay. Hindi ko na lang sasabihin yung amount, pero congratulations kasi deserve nyo yan, Bay, Jun. At itong habang wala kaming trabaho pa ni Bayo is may napag-usapan kami, hindi ko lang alam kung na planong mag-get together ulit para 'di ba bago man lang kami bumalik sa pagdi-deliver ng libro ni Bayaw, magkaroon kami ng get together ulit nila Bay. So ayun, at saka yun patungkol nga naman kila Kuya at sa Ka-Business Official, Papa Dins TV. Wag nating sisihin ang Ka-Business Official. Wag tayong magalit kasi kung tutuusin, malaki yung naging ambag nila sa amin bilang mga nakasama nila. Nagpapasalamat ako sa Ka-Business Official, inuulit ko yung pasasalamat ko.
At syempre hindi naman nawawala yun, never nang mawawala yun eh. Hindi na, simulat sa pool naman, nung kami palang dalawa ni kuya, at nung nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, lagi ko naman sinasabi na, hindi na mawawala yung sa history ng buhay ko na may isang kuya ka business na naging dahilan kung bakit nyo po ako nakilala sa YouTube noong mga panahong ako pa ang kanyang sidekick. Dalawa pa lang bago namin makuha si Bay sa sagingan. So, gano'n, walang masamang tinapay sa amin. Walang masamang tinapay sa aming aming both side, walang masamang tinapay. Tingin ko ganun din naman kila Bay. Naging naayos naman nila matapos yung gusot na kinasangkutan nga nila. Yun nga yung huling naging issue. So maayos naman na po lahat. At hiling ko lang ganun, patuloy nyo pa rin pong suportahan yung channel ko. At ayun, nagpapasalamat ako tong huling upload ko umabot na naman ng 5,000 mahigit. So makakasahod na talaga ako tong next month. Pero ngayong araw na to, 23 ngayon, sahudan talaga wala akong sasahudin. Kaya, sorry po, hinihintay ko lang na naman na mag-back to work kami ni Bayaw para may aasahan ako ulit kasi medyo naubos na naman yung budget natin na tight dahil gumastos ako sa motor, hindi umandar itong ilang araw. So, yun lang mga ka-business, mga idolo ko. Sana suportahan nyo pa rin ang bawat isa sa amin. Ako kasi iniiwasan ko talagang mag-content ng negatibo. Kasi experience ko yun mga negatibong bagay. Diyan ka babagsak. Walang mangyayari, hindi ka aangat pag puro negatibo, puro issue. Kaya sa akin, mas gusto ko lang na daily life, daily vlog kung ano yung mga ginagawa ko. Kaya lang naman ako nagpo-content ng ganito kasi syempre naging parte ako ng pamilya. Hanggang ngayon naman, nakasama ko sila. Sa puso ko, sa isip ko, walang galit, walang tampo, walang ano paman, kundi yung suporta. Full support pa rin ako sa kanila. At sa ngayon nga lang wala akong pagkakataong pumasyal pa. Pero abangan nyo po, not now but soon. Hindi natin pwedeng hindi bisitahin ang taong tumulong sa atin para, di ba, maging maayos. Kahit sabihin nating hirap financially, pero maayos naman yung sitwasyon namin. Kumakain kami na 3 beses isang araw. Andyan yung bayaw ko, andyan yung kapatid ko na nagtutulungan kami dito. At halimbawang akong akong bibili ng bigas, si Bayaw talagang hindi rin nagpapahinga. Bilib din ako diyan sa Bayaw ko na yan na pagdating sa pagmamaneho, kahit na marunong ako magmaneho, hindi niya ako, ayaw niyang magpahinga sa trabaho. Diretso po yun bihira lang magpahinga yan si Bayaw. Kung hindi ako magsabi na yaw, iihi ako, hindi hihinto yan. Talagang gusto niyang tuloy-tuloy yung biyahe namin. 9 hours yung binuno namin, magsasampu ata, dire-diretso yun. Pero nung papunta kasi halos 11 hours dahil first time niya parang makarating ng Bicol. Kaya hindi niya pa masyado yung daan. So, yun mga business, yun lang ang hiling ko na sana no hits tayo. Si Junjun na napanood ka naman na din yung vlog niya. At kumaga din ako sa mga sinabi niya. Hands down din ako sa mga sinabi ni Junjun. Yun nga patungkol sa, 'di ba? Sa pagbuwag ng kagwang. At saka yun ihabol ko mga business yung yung nagpalit ng pangalan, yun nga may nag-comment. Nauna pa kayo nagpalit ng pangalan. Ganun. Hindi po, dahil sa katotohanan, baka ang sa napanood ko nung sinabi ni Kuya ka business yung buwag na ang kagwang, Bornok magpapalit ka din ng pangalan. Si Bornok ang unang nagpalit ng Kuya Bornok. And then nung pagpunta namin ng gabi doon sa birthday ni Junjun,
Sabi niya, nagpalit ka na ba? Yeah, hindi pa eh. Nag-iisip pa ako kung ano ipapalit ko. Kasi napanood ko na rin. So sabi niya, eh yun, magpapalit na nga din sila. So, kung tutusin, kung walang sinabi si kuya na bubuwagin ang kagwang, eh dadalahin at dadalahin ko pa rin. Sabi ko nga, may sinabi ako, kung may natatandaan ako na sinabi ko no, kay kuya na hanggat hindi nanggagaling mismo sa bibig mo yan na alisin ko ng ang pagiging kagwang sa channel ko, hindi ko alisin yan. Mananatiling kagwang yan kasi yan ang trademark na binigay mo sa akin, ang pangalan na binigay mo sa akin bilang respeto ko sa iyo na kumbaga tinuturing kong kuya. So ganoon din si Bay naman. Hindi nila aalisin yun na kung hindi mismong nanggaling kay kuya ka business na buwag na ang kagwang. Actually, mas mas na-hurt pa sa akin si Bay kasi nga panganay siya. Ganoon din si Junjun kasi pinatunayan nila talaga yung mga sinasabing hanggang dulo, bumalik sila, yun. So, wag din nating bigyan ng ibang kahulugan yung nasaktan ang mag-asawa. Kasi, syempre, minahal nila ang ka-business family, minahal sila ang ka-business family at pinatunayan nila yung hanggang dulo, di ba? Nga lang, hindi natin hawak talaga ang sitwasyon at mga pagkakataon. May mga bagay na, di ba, kailangan mangyari para kapulutan natin ang aral at magamit natin sa buhay para mas maging progress o umasenso pa tayo. So, yun, sabi nga yung may sinabi pa si Boss Dave na hindi ka naman pwedeng makulong doon sa ano na yun, di ba? Kumbaga move forward na tayo mga ka-business namin minabahal. Panibagong umaga, panibagong pag-asa, di ba? So, move forward na tayo doon. Ako, last na vlog ko na din to patungkol sa pagbubuwag ng kagwang. Yun, mag-iingat lang tayo sa mga komento natin. Bago kasi tayo mag-comment mga ka-business, panoodin muna natin, tapusin muna natin yung video kung anong nilalaman. Tsaka tayo mag-isip ng ating mga iko-komento, hindi yung pag sa simula pa lang nagko-komento na. Pero nung tinapos, ay, ganun pala yun. So, di ba, hindi po maganda na nagko-komento ka na pero hindi mo pa natapos or hindi mo pa napanood yung kabuuan ng video. So, yun lang mga ka-business namin minamahal. At siyempre, walang hanggang pasasalamat pa rin sa ka-business official, kay ate ka-business, yan kay Papa Dins TV. At isa kayo sa naghubog sa akin bilang mas matatag na individual, hindi lang bilang tao, bilang tatay, sa lahat ng aspeto. Kaya bibihira nang makahanap tayo ng ganong tao na tuturuan ka kung paano mas maging kompleto at better na tao. So yun lang na mga business at maraming salamat ulit sa suporta nyo. Ang ganda ng views ko. Na ano lang ako na medyo na tutuwa lang ako kasi pag upload ko yung nasa Bicol kami, ang mga views ko is yun, mga delivery namin nasa 500. Okay naman na sa akin, masaya na ako. 300, 200, okay na nga ako eh. Pero itong huling vlog ko nga, yung patungkol sa pagbuwag ng kagwang, sobrang ganda ng views. So, sa akin lang sana naman ganun pa rin yung mga simpleng vlog ko na ganung views pa rin. Wag lang siya issue na nanonood kayo. At patuloy nyo pa rin lahat, suportahan kami, hindi lang ako, si Bay, at sana buong ka-business at mga ex-kagwang. So yun, hanggang dito na lang muna tong simpleng video na to mga ka-business at maraming salamat sa walang sawa yung suporta. At ganoon, tuloy-tuloy lang tayo, life must go on. At mas piliin nating maging mabuti at maging magandang ehemplo sa mga kapwa natin. Yun, we love you all po at God bless sa ating lahat.